To discuss the broader impact of habagat and recent storms on farmers and the agriculture sector, we are joined by SINAG Chairman Rosendo So. Sir, good morning and welcome to the program. Yeah. Good morning. Good morning, Pauline, Cheska, and Angela. Morning. Well, sir, as mentioned, agricultural damage has now reached 2.32 billion pesos because of the bad weather, the habagat, and the recent tropical cyclones. Pero sir, gaano ba kaseryoso itong damage na ito sa ating mga magsasaka who are also dealing with rising production costs already? Yeah, compare last year, yung damage naman this year, yung August time, mas maliit kaysa last year, no? Kasi last year we the damage is around 3.5 billion, no? Yung August damage. This year is around 2.8, so lesser yung damage this year compare last year. Yung sa rice sector, yung nangyari sa habagat, nakatulong dahil mas maraming area na pwedeng tamnan, no? Sa total ano naman dun sa rice damage, kung titingnan natin, maliit ito sa iha-harvest natin itong cropping season. Yearly naman may mga damages tayo, pero suma total, mas maliit yung damage natin this year compare last year. Pero ito po bang damages na ito, makakaapekto po ba to doon sa food supply po natin, maging po doon sa magiging presyo in the coming weeks or sa susunod na mga buwan? Yeah, yung sa gulay, apektado, no? Dahil 2 weeks ago, nag-force harvest yung mga magsasaka para at least mabenta yung mga kung makita natin, lalo bumagsak yung presyo ng gulay mga 2 weeks ago yung farm gate price. Pero ngayon, dahil mas konti na yung ina-harvest, yung mga gulay expected natin na tataas, no, ng etong week na ito, at expected na ito ang isang crop na tataas. Pero yung sa rice, dating na-harvest na yan mga 1 month ago, 2 months ago. So hindi apektado dapat yung sa rice, no? Yung import na coming in, kung makita natin, ang landed cost is nasa 34 pesos lang, no? So yung 50 pesos na presyo dapat hindi rin tumaas. Yung sa isda naman, yung apektado rin sa isda, pero we think na magno-normalize naman yung isda. Sir, as you mentioned earlier, every year we go through this. So far, ano po yung mga measures na nakita mo na-undertake to mitigate losses? Ang ano ngayon is ano naman yung sa bigas kasi ang pinaka-importante sa atin sa ngayon, no, dahil yun ang malaking tinamnan, no, na crop. So far ang tingin natin naman this year, yung sinasabi ng DA and Pag-asa na yung El Nino, nabanggit ko na yan last month na etong buwan bago natin ma-forecast yung harvest, no. Ang tingin natin yung harvest this year, mas pwedeng maabutan yung harvest last year. And yung import dapat hindi mag-increase dahil ang tingin natin yung etong harvest this cropping season will be greater than last year harvest. Also, because we're not just dealing with weather-related damage, nandun pa rin po yung impact ng higher oil prices, right? Earlier this year from the conflict in the Middle East. At mararamdaman daw po yan sa fourth quarter. Now with that said, sir, how high could prices actually go? Ano? Magiging very significant ba yung pagtaas nito para lang makapaghanda po tayo? Yeah, yung price kasi, yung harvest natin ng etong rice, no? Ng palay is around October to late, pinaka-late na yung November. So yung
El Nino na binabanggit, hindi tatama dito sa cropping season nito. And kung makita natin yung dam level, no, yung San Roque Dam and other dam, umakyat na yung water level. No? Same with last year, almost nahabol na yung water level. So ang masasabi lang natin, yung preparation natin na El Nino up to November, sa tingin natin hindi matatamaan yung mga magsasaka dito. Well, recently din po nakakita po tayo ng ilang mga farmers na nagtapon po ng mga gulay. May cabbage, may pechay, may mga carrots. Ang sabi po nila dito, oversupply at saka lack of buyers. And then there's also a study from PhilRice saying na merong waste ng kanin, about 24.4 billion worth of rice every year. So ano po ba yung ginagawa nating mali dito? Because we worry about our supply and yet there are a lot of wastage, 'di ba? From the side of the farmers, yung mga gulay, and of course dun sa mga bigas natin. Yeah, yung sa kasi, yung sa fuel naman, at least ngayon itong ulan na ito nakatulong, no, yung pumping ng tubig, medyo nabawasan. So kaya sinabi ko sa suma total itong ulan na nangyari nakatulong doon sa mga magsasaka, dahil kung hindi, they need to pump the water. So if you pump water, you need the fuel. So at least yung impact ng gastos ng fuel, malaking nawala etong nangyari na habagat na dumating sa atin, no. For yung waste, yung drying and harvesting, yun yung nababanggit na losses, no. Dapat siguro tingnan ng government mabuti, siguro kung paano tulungan ito sa sector ng agriculture, no, kung paano enhance yung mga losses. Pero so far, ang masasabi lang natin, ang tingin natin is this coming year, this year will be better harvest than last year sa standing crop natin ngayon. Well, sir, the thing is also kasi life doesn't stop even throughout all the damage, no? Are there other livelihood options available to our farmers and their families while replanting and rebuilding? Yeah, yung replanting kasi ng vegetable, take mga 45 days lang, no? So we think na hindi advisable na mag-import kasi ang importation, it will reach around 45 days to 50 days din. So ang dapat gawin ng government is magbigay ng seeds doon sa mga damaged area para at least makatanim ulit, no, yung mga vegetable. Yun ang nakikita natin na solusyon and not importation. Kung makita natin yung the Senate with the economic team, yung meeting, sinabi ng Bangko Sentral, no, we need our local production to be well taken para lumakas ang local production natin. And ito is nakakabahala kasi yung import natin lalong lumalaki. Nababawa yung dolyar natin lumalabas, no? And bumabagsak yung dollar natin pag ganun ang sitwasyon. So ang tutukan ng government talaga kailangan is yung local production and help the farmers. Yun ang nakikita natin. Sir, right now, the Agriculture Department is offering yung 25,000 peso loan under the SURE program. Pero realistically, is that enough? Is that enough for a small farmer para ma-recover po niya yung losses niya? Wala, no. For the past year, yun ang ginagawa, pero walang impact yan kasi hindi naman natin maibigay sa majority ng farmers natin, no. So hindi inaasahan ng farmers yan. Mostly ang
gusto ng farmers is magandang presyo pag harvest time, and of course ito is makakatulong sa kanila. So yung price, buying price, yun ang mas importante ang tingin natin. Yung help ng government is siguro dun dapat na i-concentrate yung buying price, paano ayusin para at least patulungan ang ating mga magsasaka. Well, having said that, sir, what should change in the way government responds to agricultural disasters? Kasi whatever we say, deeply affected po dito talaga ay mga farmers, no? When it comes to natural disasters. Tapos, every day na lang or every time there's a disaster, maglo-loan sila, hindi naman nila nababawi agad yun, hindi nababayaran. So, nalulubog sila sa utang. So, what else can we do? I think yung crop insurance, no? Dapat ayusin mabuti. Yun ang nakita natin na dapat tutukan ng government para at least kung may damage, may balik sa kanila yung damage area na mabalik sa kanila yung income nila. Yun ang nakikita lang natin. The rest, ang presyo dapat suportahan. Yun ang concentration siguro na kailangan natin. Well, sir, in terms of the supply chain also, is there anything that needs to be fixed from farmer to trader to the markets? Yeah, yun ang problema natin, no? Every time ang economic team nakitang mataas ang presyo, ibaba yung tariff kaagad ang iniisip. Pero yung solusyon na sinabi ng ating presidente na dapat ayusin yung value chain. So up to now, yung difference from farm gate to retail, yung pa rin ang problema up to now, in spite of binaba nila yung tariff ng rice, baboy, binaba nila yung tariff, hindi nakatulog, no? Doon sa presyo ng end user, ng mga consumer. So siguro yung economic team should focus on yung sinabi ng presidente, yung persona niya, na yung value chain ang tutukan, hindi yung taripa. Sir, pagdating din sa usapin ng supply, may plano po yung Agriculture Department na magpamigay po ng mga bigas at mag-deploy na rin po ng mga kadiwa trucks. Now, will that be enough po para ma-stabilize kahit papano yung supply po natin? Yeah, we hope magawa ng government yan. Pero alam naman natin, this is targeted, no? Limited. Ibig sabihin, sa mga lang yan, sa mga around 2% ng total population yan. Ang tingin natin, ang dapat na ma-concentrate is yung ano pa rin, yung majority ng consumer, no? And yung value chain, yun ang problema. Yung from farm gate price to retail. So yun dapat ang i-concentrate nila kung paanong ayusin yun. Sa tingin natin, mas malaking makakatulong sa mga consumer. All right, thank you for your time and insights, Sinag Chairman Rosendo So.